Sa tabing kalsada sila ay abala. Sa munting pwesto sila ay umaasa, naglalatag ng kanilang mga paninda. Kahit sa mainit na panahon ay di alintana, pagsisikap at pagtiyatsaga ang puhunan, mairaos lang ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngayon, ating tunghayan ang buhay sa ihawan. Umaga pa lang ay abala na sa paghahanda si Aling Lolita. Dahil walang katuwang sa buhay, mag-isa niyang inihahanda ang mga paninda. Mula sa pamimili, paghugas at pagluto ng mga lulutuin, at paghihiwa ng mga karne. Ako si Lolita Ornokia na nagpuyo diri sa mansod sa Puog. Maligya nag-barbecue sa matag adlaw. Oro na akong panita. Yun, akong mga anak, upat sila akong anak, 3 lalaki, 1 babae. Then nagkuan sila, wa sila kahuman. Okay. Nanglakaw man sila. Akong edad 64, 1957. Gayon, unsa ka nga year ani nagsugod ka sa imong business na barbecue? Pero mga 20 na katuig. Sugat pagsugod. Hanggang karon. Makakuha na po na kanang sa inyong pang-adlaw-adlaw nga kuan bang? Opo. Kira, katabang na kailan ko sa amuan pagkaon kanong barbecue. Malipar may mga halinan mo dito sa Ingabaw. Ang pagpaninda. Pero okay ra jud ni siya nga Okay business. ra. Okay. Okay ra. Dili ra kung sa inyong kahago, Dili naman. dili ra siya galing si ano. Dili na. Sa primero ninyong pagpaninda na pilay puhunan ninyo. Kuha, naas mga 2,500. 2,500. 2,500. Dun nakabawi ra po din mga Kapawi, medyo kusog man ang halin sa unang panahon. Di, anak dito na palibali na naman. Balibali ba? So karon, daghan naman kag Oh, laing ako na, kompetensya, okay ra gihapon. Okay lang yapon. ang panita. Kaluyan na yapon sa Ginoo nga kuha. Sa aside anite wala na kailangan baligya ka na mga Wala na kanila. kuan balbakwa kay ang uban ang Ang sabaw. bulbak ko ako nasa ako. Bulbak ko lang siya. So lahi. Lahi siya. Kaya para iyahan lang to. Sa una, dito kami sa Ubos na Linda, kompleto din akong tinda na mga soft drinks, mga unsa-unsa diha, mga painit, anak. Sukat na bali mo din sa motor, iso naman kaayo mo din sa motor. Mabasa man ang, kuha dito, mabasa man tao mga online, kung sa maulan, mabasa. Muna nga, kaya nalang sa kayo, iso ko tayo, mago kami bayad sa libor. Dayon kana inyong gina kuan Oo. ante namoy kuan ana na ay Rent. Rent ba? Oo, mag-rent ko diha. Ila po din yung rent. 110 ang adlaw. Adlaw 110. Kaya namong lisensya na. Pero libre na nato na ang bangko, ang Amo ang lamesa. bangko. Ay inyo. Oo, pati ang tent, ma'am. Oo, karantin amo. Okay, kanang pagsugod nimo barbecue kanang napay mo Napas siya, pero sa dihang sakit-sakit na siya, wala lagi siya nakatabang ako. Dahil biyahe man minaman ng sakyanan, unsa man sakyan para unsa man na siyang biyahe ba kanang para mananggas. multicab. Multicab, oo. Namin multicab, dayon siya may nag-drive ato. Sa dihang nagsakit siya, ako siya sa hospital. Stage 4 na dayon siya. Ano ito, ikamatyan niya rin. Ang sakyanan na mo, ako na lang ibaligya, kaya akong anak, man ka-drive ato kay ako kabalo atong nai, nagpantong kuan ba, mga daot sa lalong.
Katuwang ni Aling Lolita ang kanyang apo. Habang abala siya sa paglalagay ng pampalasa, ang kanyang apo naman ang dahan-dahan na nagtutuhog ng ilan sa mga paninda. Sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan, mas napapadali ni Aling Lolita ang kanyang mga gawain at nang maaga silang makapaninda. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, magsisimula ng maglakad si Aling Lolita papunta sa kanyang pwesto. Bago ang pag-iihaw, isinasaayos muna niya ang mga gamit na gagamitin. Matapos mailatag ang mga paninda, maya-maya pa'y nagsidatingan na ang mga mamimili. Sa kalagitnaan ng pag-iihaw, nasira ang isang mesa ni Aling Lolita. Dito nasaksihan namin ang pagtutulungan ng bawat isa kahit sila'y magkakompetensya sa negosyo. Sadyang hindi madali ang buhay sa ihawan. Minsan mahina ang benta, ngunit ito ay hindi hadlang para itigil ang kanilang kabuhayan. Si Aling Lolita ay simbolo ng kasipagan at nakikitaan ng angking pagtulong sa kapwa na walang hinihintay na kapatid. Ito ang buhay sa ihawan.